Yung maliit natin na baka mga kaprobinsya, oh. Lagi kinastahan sa ating baka. Kastahan niya yung maliit nating baka. Puli. Uwiin natin to doon. Psst. Puli ito. Psst. Pasaway mga kaprobinsya. Kasi pag tumayo yung maliit nating baka, kastahan niya. Nilagyan po namin ng trapal dito para kung sakaling may ulan, hindi po mabasa yung ating baka. Hello. Isang red Brahman. Hindi po to anak ni Bitas. EI po to. Ina-EI po natin si Batang. At yung nag-EI kay Batang si Sir Joseph from Ayungon. Yung technician na kaibigan natin. Yan. Babae yung baka natin. Taboy natin palayo yung isa nating baka. Napakakulit mga kaprobinsya. Higal kayo. Ngayon lang kami nagkaroon ng baka na katulad sa kanya. Sila si Rigor dati at si Tanggol hindi naman ganyan, na napakakulit. Kahit yung maliit nating baka, kastahan niya. Yan o. Yung puso niya may bukol pa rin. Na-injikan na natin yan. Inisprehan na natin ng pangtaboy ng langaw, pero wala namang sugat yung kanyang puso. Hindi natin alam kung bakit yan nakaganyan. Nung lumabas siya, pinanganak siya, inisprehan natin agad yung kanyang pusod para hindi dapuan ng langaw. Katulad dito sa ating maliit na baka, inisprehan natin. At araw-araw natin ito isprehan hanggang gumaling yung sugat. Pauwiin sana natin yung baka natin dito. Yung isa. Pabalikin natin siya doon sa kanyang nanay. Hindi siya dumidi din sa kanyang nanay. Paminsan-minsan lang siguro siya dumidi. Kasi andito siya na malagi. Sa ating kalabaw na si Batitay. Yan. Psst, pala. Psst. Oh. Ayaw umuwi mga kaprobinsya. Hulihin naman natin siya mamaya. Para tingnan yung kanyang pusod. Itong si Batang, hindi ito masyadong matapang. Hindi katulad sa iba nating mga baka. Nung nanganak si Basya, napakatapang ni Basya. Tingnan niyo po, nagpahimas lang siya sa atin. Hindi siya matapang katulad sa iba. Hindi po magkapareha yung ugali ng hayop mga kaprobinsya. Parang katulad din ng tao. So safety yung baka natin dito kung sakaling may ulan, kasi may trapal po tayo na nilagay. Wala na po tayong kulungan na para sa kanila. Ito lang yung gagawin natin kung may mga baka tayo ng mga anak, basta panahon ng tag-ulan. Next month may dalawa tayong baka na mga anak, si Bitang at si Quinay. Yun po ang nakasahan ni Bitas. Sana maganda din yung resulta katulad sa ating baka ngayon. Hindi po tayo nabigo sa ating baka na nabili galing sa Batangas. At next natin target, kung sakaling maglandi na siya mga kaprobinsya, pakasahan natin siya ni Leonor. Mabait. Hindi siya katulad sa ating isang baka na isa, yung anak sa matapang na hindi nagpahima sa atin. Sanayin natin siya na himasimasin palagi para hindi siya mailak. Dati po mga kaprobinsya, pangarap lang natin na magkaroon ng Red Brahman dito sa ating area. Ngayon, natupad na. Dandahan ang natupad yung ating mga pangarap na magkaroon tayo ng Red Brahman. Kastahan muna. Matar, naglandi ka na? Mandahan. Grabe. Parang naglandi na siya mga kaprobinsya, pero hindi mo na kastahan. Wait muna tayo ng mga ilang pan ha. Napapansin ko po may lumabas sa kanyang ari, pero akala ko pa, napapansin ko po na may lumabas sa kanyang ari, kulay puti. Pero parang dala lang yan sa kanyang papanganak. Kasi 3 araw pa lang yung anak niya mga kaprobinsya. Kung nasa mga 1 buwan na sana yung anak niya, tapos nagpakita siya ng ganyan, kinastahan niya yung ibang baka, pakasahan natin siya ni Lemer. Pero sa ngayon, mukhang mabinat pa yan pag pakasahan natin ni Lemer. Mabigat si Lemer. Hintayin natin sa loob ng 21 days. Yun po ang cycle.
kung maglandi agad yung baka natin, pakasan natin agad. Hindi na tayo maghintay pa na mawalay yung anak niya. Pero i-check lang natin kung magpakasta ba siya. Kasi nung una, hindi siya napakasta kay Pugi. Nung naglandi siya, tumakas siya, ayaw niyang magpakasta. Kaya naisipan namin para mapakinabangan siya, ipaiay. At nag-success po tayo sa kanya. Red Brahman po yung ginamit natin na similya. Sa wakas, may Red Brahman na tayo at saka yung baka natin na galing sa Batangas, nanganak na. Injikan natin ng iron. Sa wahay lang. Maliit na dagon yung ginamit natin. Ha, ito'y. Yung isa nating baka, tinaboy natin doon. Para hindi niya palaging kulitin yung ating maliit na baka. Daming gatas yung baka natin, oh. Malaki yung didi. Na ayaw nga binili sa mga malaki, dun sa maliit. Usog na tayo mo kuan. Paano na kaya pag umabot siya ng mga 3 buwan, oh? Usog na kayo mo. Pero malaki yung nanay. Parang wala lang. Dinabihan namin ng konti yung pagkain ni Batang para mamitin namin yung ganyang katawan na ganyan lang, hindi siya mamaya pang gusto. Kaya dagko may halo pa, supa. Maraming gatas yan. Bon. Napakalit pa lang mga kaprobinsya, pero may bukol yung baka natin. May paso. Yan. Happy birthday pala kay Boss Russell John Esparcia. Boss, happy birthday boss. Ako mga pahinaot boss nga daghan pa mga tuig nga molabay sa imong kinabuhi. O aduna ra tay maayong lawas. Ika-50 ka tuig ni Boss Russell John Esparcia. Dahil kayo salamat po sa palaging pagsubaybay sa aming mga video. Walang paltos, walang palya. At shout out din kay Lula Star, ang kanyang may bahay. Shout out naman sa kanyang mga anak watching from Canada. At shout out po kay Imalin Dataro, Eva Idhaw, at Nick Dataro. Greetings from Algie Dataro. At yung hinihintay natin dito mga kaprobinsya na isang inahin na mga anak, nanganak na po siya kagabi. Tapos yung kanyang anak 12. So dinamihan niya yung kanyang anak. Una niyang anak 8 lang hanggang naging 10. Tapos ngayon naging 12. Mukhang may nagkais sa kanyang anak. Hindi sila natulog sa loob. Bata pa to. Wala pang kalam-alam ba. Dapat sa kanila ilagay natin sa loob. Yung 2 lang yung natulog. Oh. Mga maganda yung katawan mga kaprobinsya. Oh. At napapansin ko namin na walang maliit sa kanila. Yan. 2 lang yung pumasok sa nilagay namin na naguanan.
Pero pag masanay sila dito, pusa na silang pumasok. Mga mabigat. Nasa 2 kilos. Yung timba. Ay, kabalaka. Diyan ka lang. Pagkaganda tulugan dyan sa loob. Mayo yung nanay. Yan lang po ang gagawin natin mga kaprobinsya tuwing gabi or pag matulog sila. Pasok natin sila sa loob ng tulungan na pinagawa natin para hindi sila ginawin. Noong una, hindi po natin lalagyan agad ng taguanan or yung ganyan. Pero nung nilagyan namin pagdating ng mga 3 araw, kusa lang sila pumasok dyan. Yung anon sa kabila. Ngayon parang wala pa silang kalam-alam. Hindi pa siguro nila nararamdaman yung lamig. Kasi kagabi pa ito lumabas. Hindi namin ito nabantayan mga kaprobinsya. Kanina umaga, tinignan dito ng ating mga kasama. May mga biik na. Hindi na namin siya natulungan. Siya lang yung anak. At yung anak niya, 12. Hindi pa ito naputulan ng ngipin. Yung mga biik natin. At hindi lang namin ito putulan ng buntot. Maraming nagtanong sa atin. Nagtanong ko sa atin kung bakit hindi natin pinutulan ng buntot. Sabi ko po, yung buntot makatulong yun dito sa amin para hawakan namin. Oops, hinahan lang. Hawakan namin kung sakaling ibinta namin yung ating mga baboy. Napapansin ko po sa kanila na mahaba din yung katawan. At yung similya na ginamit natin ito mga kaprobinsya, landdress. Wow na wow mga kaprobinsya. Oh. Yan. Yung isa dyan na puro puti. Ganon talaga yung kulay basta landdress. At saka large white, mga puti yan. Hindi po kami nagkamali mga kaprobinsya na mukhang marami yung kanyang biik. Kasi malaki po yung kanyang tiyan. May isa pa doon sa loob, natulog. Walang pakialam. Ngayon po ang pinakamarami niyang anak. Kasi 12. Parami na parami yung kanyang anak. 8, tapos 10, tapos 12. Marami tayong mapilian ngayon ng mga babae para gawin inahin. Pwede tayo magpili ito ng lalaki para gawing barako. May pinsan po tayo na gusto niyang bumili ng lalaki para gawing barako. Bata pa kayo gaga, hilak na kayo ka. Maganda po yung resulta sa ating iay na baboy ngayon mga kaprobinsya. Hindi po tayo hinigo ba? Para gito sa kuan. Hoy, sakit? Ano man? Magkalit siya. Masaktan siguro siya. Wala manggod? Pwede din tayo dito magpili ng babae para gawing inahin. Galit siya mga kaprobinsya. Galit yung nanay. Masakit siguro. Tumayo siya, tumayo.
Tulog lang yung iba oh. Dalawa lang yung lumidi. Busog lang siguro yan mga kaprobinsya. Kaya na para nagalit yung inahin. At yung mga bake natin dito mga kaprobinsya, nawalay na po namin oh. Yan. Gutom na sila. Ang hilig ko ng pagkain. Lalo tingnan yung mga katawan natin dito. Gawan sa pagkain. Hindi pa tayo nakapili ng babae dito. Sila. Ito oh, napakalapan ng katawan mga kaprobinsya, lalaki. Ayan. Ayan oh. German pit rin yung data nila. Tapos yung nanay, half German pit rin din. Kaya ganyan yung mga katawan nila. Kaya kaaliw, tingnan. Yan po, yung pag-ualan nila. Pinalitan namin ng malaki. Para kasya sila dun sa loob. Ang pagkadali lang nilang nabusog. Pero mamaya, bigyan naman natin sila. Yan po yung pinagwalayan natin. Yung dalawa naman mga kaprobinsya, ang sunod naman. Tugahin namin ito agad para kung sakali maglandi siya, okay na. May chance na mabuntis. Nanghingi sila ng tubig. Okay, inom. Kasunod na mga araw, purgahin naman natin to. Purga, sana po hindi sila mamayat mga kaprobinsya, at saka sana hindi sila magtae. Para tuloy-tuloy na yung paglaki nila. Ito po, bantayan naman natin to. Para po sakaling maglandi, pwede i-i natin o asahan lang. Mahina siyang kumain. Mahina kumain yung inahin natin mga kaprobinsya. Mukhang pagod pa siguro siya. Isubahan na natin. Magalit siya pag may mga inahin. Ayaw mo pag-away.
Galit yung nanay nyo. Ngayon po na maraming babae sa ating mga biik, piliin natin na para inahin yung maraming didi. Mas maganda yung maraming didi para kung sakaling magkaroon siya ng maraming anak, maraming biik, hindi po sila magagawa ng gusto. Yung inahin nating baka dito, lagi umiiyak. Hinahanap niya yung kanyang anak. Andun lang, na malagi. Paminsan-minsan lang umuwi dito. Parang hindi siya nagutom. Purgahin namin ulit yan para malakas lumidi. Andito po yung mga babae nating baka. Si Basya. Akala ko po kanina naglandi yung baka natin. Pero hinahanap pala niya yung kanyang nanay. Puntahan din natin yung ating pulang baka. Matagal na po na hindi natin siya nakita. Basya oh. Malaki na yung siya ni Basya. December po sa mga anak, mga kaprobinsya. Tapos Red Brahman yung similya na ginamit. So tingnan natin kung gaano kaganda yung kanyang anak, kasi native lang siya. Siya po yung nanay ni Rigor at ni Marites, pati si Pacbones. Yung anak niya dati na si Pacbones, naibinta po natin sa halaga ng 60,000. 60,000. Tingnan niyo po yung tiyan niya oh. Mga 6 na buwan pa lang. Pero malaki na tingnan. Klarong-klaro na siya buntis. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Kahit native lang yung baka natin, tapos pinaiay natin. Sana hindi siya mahirapan kung sakaling mga anak siya. May mga senaryo po na mahirapan yung native na baka basta iay. Yung pula nating baka dito 2 buwan pa lang mula sa pagkasa ni Limer. Kung umabot na siya ng 3 buwan, ipacheck natin siya. Unti-unti na siya tumaba. Sana buntis na siya kasi hindi na siya masyadong payat. Diba siya, kung manganak siya dito sa atin ngayon, pang-4 niya yung anak. Siya yung pinakauna ring baka dito na babae. Si Brod po yung may-ari sa kanya. At nung pumunta tayo dito, binayaran lang natin si Brod ng 18,000 kasi native lang si Basya. Native at maliit. Pero ang maganda sa kanya, napakadali niya naglandi. Tapos ngayon po parang sundanon kayo. Nasira na po yung bako namin dito. Malaki po yung nasira. Napakadali po na bulok sa mga hagwire, mga kaprobinsya. Basta magsimula na yung kalawang, wala, tuloy-tuloy na. Marites. Hindi kaya naglandi yung baka natin. Parang naglandi siya. Saan ka? Ulag ka? Si Marites, mga kaprobinsya oh. Maganda yung katawan ni Marites. Hindi po siya namayak. Tess? Musa Tess? Parang naglandi siya. Oh, saan ba? Kahubag. So kung naglandi siya, mga kaprobinsya, hindi siguro siya nabuntis. Pero baka hinahanap niya yung kanyang anak. Guwapa si Marites. Mukhang naglandi ito. So hindi siya nabuntis nung unang kasta ni Limer. Yung tainga niya oh. Tapos yung ari niya mukhang namaga.
naglandi ulit yung baka natin. Yan oh, tuloy-tuloy yung pag-ingay niya. Sayang hindi siya nabuntis ng una. Pero okay pa naman kasi yung anak niya bata pa. Kadalasan nga yung ibang baka pag sila yung maglandi matagal. Pag mawala yung anak nila, maghintay pa tayo ng mga 2 to 3 months bago maglandi. Pero ngayon hindi pa nga nawala yung kanyang anak. Mga magtatlong buwan pa lang yung anak niya. Pero subukan natin yan. Nakapakasahan ngayon. Baka tinawag lang yung anak niya. Kasi andyan na yung anak niya. Palagi nakabuntot sa ating maliit na kalabaw na si Batitay. Pauwiin natin doon. Kating kiatara ba to? Walang ganang umuwi mga kaprobinsya. Ang maganda dito, lagyan to ng tali. Usog lang siya ng napier. Kaya wala na siyang ganang umuwi doon. Huli ito. Huli. Ka. Lemer, busog na ba kayo lemer na eh. Basig dito ni katirading ron. Basig mabigat yung katawan mo lemer. Yan po. Naiskura naman ni lemer na isang bisis. Isang raw na yung kaya niya. Ako yung gara dito part. Ha, parang hindi hatulong po ng lawas. Baka jod. Kagapaling-paling ang ugo ko. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin oh. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Lagi dong. Narinig ko kapag itlog, yan na pala itlog ha. Wala ka na ito, Jesse. Wala dito nagamit. Ito walang itong kanya. Ito nagalaman ko yan. Nagalaman ito ka na. Ano po kayo ito? Gamay. Gamit ito. Anong gamit ito kayo? Gosok naman. Ang ito ito ulit. Ang pala ng team. Ikaw gama dyan. Ikaw gama. May grupo na. Gawin na yung iskuda na may grupo. Paitan, pantat. Silim deh. Nakalag ay. Nabilag mo ba? Ini yang nasi libur niya. Bubu ka diha. Kayo? Oo, sumanawat mo sa yan eh. Wala ka ubaha. Wala ka ubara. Sila may yung gibulong ka na eh. Kunti ako ang buong sili. Wala nang sila ha. Tingkis dila.
Gila, niabot mata. Ay, sige, huwag dabod. Hindi ka pa si Ara kabod. Ano lang mong boy? Sabi. Yaman. Hindi ako buwas, boy. Natin mo. Saan kita hangi boy. Sirado na yung slagma. Okay. Mga outlet mo. Mga outlet. Mga outlet niya mga to. Atlet. Wala akong outlet ba yan? PCSO ba? Si Ata. Training sila game. Tingin sila ko. Pero magaling makikinig.